Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Showdown in Little Tokyo na napalabas noong 1991. Ito ay patungkol sa mga yakuza na nangto-torture ng dalawang lalaki pero pinagsisihan nila ito nang malaman nila na sila pala ay mga undercover police officers. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang pelikula ay nagsisimula sa pagbibigay sa atin ng sulyap sa malamlam, mabangis na fight club sa Little Tokyo, ang hindi gaanong magiliw na bahagi ng LA. Ang mga nag-uutos ay wala pang iba kundi ang Yakuza Gang, lubos na naghahari sa lugar. Kasama si Kazuma Sato, ngunit narito ang talagang kakaibang bahagi, nagiging lubos na magulo ang lahat kapag biglang pumasok si Chris Kenner, isang misteryosong lalaki, sa ring at lubos na nagugulat ang lahat. At ito pa, si Kenner ay isang totoong matindi mula sa super matindi criminal division ng pulisya ng LA. Nararamdaman na ng Yakuza na sila ay nagsisimula ng maramdaman ang init dahil may hinala sila na si Kenner ay wala ng ibang gulo. Pumapasok siya sa club ng lihim na may layunin na hulihin si Hideo Tanaka, ang pangunahing tao na nag-oorganisa ng mga ilegal na laban na ito. Kenner ay naipit sa isang masamang sitwasyon dahil sa mga walang awang mga lalaki ng Yakuza. Sila'y lahat ay sariwang damo, oras na para makipaglaban sa dalawang kampyon mula sa nakaraan. Pero alam mo ba, si Kenner, parang isang superstar, naglilinis at nagpupunas ng sahig sa kanila, madali lang. At just kapag iniisip mong hindi na maaaring maging mas masalimuot pa, si Sato at ang kanyang grupo ay nagiging kaguluhan, sinusubukang alisin si Tanaka. Sunod, sa isang desperadong hakbang, si Sato ay nagpatay ng ilaw at iniwan ang lahat sa ganap na kadiliman. Si Kenner ay gumagamit ng ilang mga galaw ng ninja upang makatakas sa kaguluhan habang ito'y pa rin ang kahibangan. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, si Sato at ang grupo ay nagtatangkang magmadali, ngunit hintay, nakikialam si Kenner sa anyo ng isang tunay na bayani at pumipigil sa kanilang daan. Si Kenner ay hindi gumagalaw kahit na walang natirang bala. Sinundan siya ni Sato gamit ang sasakyan, ngunit iniwasan ni Kenner ito gaya ng isang superhero at muntik nang makaiwas sa pagiging durog. Kinabukasan, nagising si Kenner na pakiramdam ay medyo mababa dahil hindi niya nahuli si Tanaka at si Sato. Nangangailangan ng dagdag na lakas, bumisita siya sa paboritong kainan ni Suzo para sa almusal. Si Suzo, ang kahangahangang Haponesang nagpapatakbo ng lugar, nakilala si Kenner mula sa kapitbahay. At ito ang nakakatuwa, kahit na siya ay Native American, si Kenner ay nagsasalita ng Japanese na parang propesyonal, na talagang ikinagulat ng mga lokal. Siya'y tahimik na nakaupo doon, nagsasarap ng kanyang ramen, nang biglang may pumasok. Dumating sa eksena ang kanyang grupo, at hiniling ni Sato ang pera mula kay Suzo bilang kapalit ng seguridad. Sa kanyang pagtataguyod sa kanyang posisyon, may isa sa mga kaibigan ni Sato ang kumuha ng kutsilyo at natakot sa kanya. Pumasok si Sato at ang kanyang grupo sa lugar ni Suzo, bitbit ang isang kutsilyo at nagpapakita ng lakas at kasamaan. Ngunit ngayon, tulad ng tunay na bayani, lumakad siya patungo kay Kenner at pinaalis sila. Wala silang kaalam-alam na may badge din si Kenner. Lahat sila'y parang, lumaban tayo, at dahil sa reputasyon ni Kenner na isang matibay na kahoy, siya'y madaling nananalo. Pero hintay lang, sa gitna ng kaguluhan na ito, ang pulis na si Johnny Murata ay paparating na. Pagdating niya doon, siya'y lubos na naguguluhan at iniisip na si Kenner ang naging pasimuno ng gulo kagabi, at agad siyang sumalakay kay Kenner na parang isang galit na toro. Ang dalawang pulis na ito ay lubos na nag-ulo mula sa simula. Sila'y sina Johnny at Kenner na nagtutulungan upang linisin ang maliit na Tokyo mula sa mga masasamang tao, ang Yakuza Gang. May isang lalaki na kanilang nilabanan pagkatapos ng isang magulong laban at ngayon ay mahimbing na natutulog sa tabi. Kenner at si Johnny ay diretso sa punto sa lalaking Yakuza, dalhin natin siya sa kubol ng pulis sa istasyon. Agad na pumunta sina Kenner at Johnny sa Yakuza Guy, ngunit naglalaro itong tao ng matindi, hindi nagsasalita ng kahit anong salita. Nang hindi na makayanan ni Kenner, nagiging parang Hulk siya, hinahagis ang damit ng lalaki at ipinagyayabang ang maliwanag na tato ng Yakuza. Nang makita ang tato, parang binagsakan ito ng tonelada ng mga bato kay Kenner, bumabalik ang mga alaala ng kanyang mga magulang na pinatay ng Yakuza nang masalimuot nang siya'y bata pa. Ang lahat ng mga damdaming itinago ay biglang bumalik at nagnanais siyang maghayganti laban sa grupo ni Sato. Swerte na lang at nanatili si Kenner na malamig ang ulo at hindi bumabanat sa kaibigan ni Sato. Ngunit si Johnny ay nagtanong, ano ang nangyayari? Gusto niyang malaman ang buong kwento, kaya't ibinulgar ni Kenner ang lahat, sinasabi sa kanya na ang taong nahuli nila ay bahagi ng masamang Yakuza gang na tinatawag na Tetsu Clan, kilala sa pagiging sobrang malupit.
Habang iniisa-isa ni Kenner, napansin ni Johnny ang kasamahan ni Sato na naikot ang kanyang mga leeg. Pareho silang sumasali upang pigilan ang aksyon, ngunit wala silang nagawang solusyon. Hindi mailabas ni Johnny sa kanyang isipan ang pangyayaring iyon kung paano ginawa ng kaibigan ni Sato iyon. Ibinulgar ni Kenner na sa Yakuza-land, ang pagpapakamatay upang itago ang mga lihim ng boss ay itinuturing na isang karangalan. Sa kabila ng mahirap na conclusion para sa kaibigan ni Sato, batid nina Kenner at Johnny na may responsibilidad silang tapusin at kinakailangan magtaasan ng antas ng kanilang laro. Ngayong nalipat na ang eksena, si Tanaka ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang delikadong sitwasyon dahil sa pagkalat ng Tetsuo crew sa pulis hinggil sa isang lihim na laban na nagbigay daan sa kanilang pagsusulong ng hindi napapansin. Iniipit siya sa isang sasakyan, pagkatapos ay ini-flatten ito tulad ng lata ng soda sa isang car crusher. Ang pinakamalaking pinuno ng Tetsuo, si Yoshida Amiri o mas kilala bilang Yoshi, ay naroon mismo na nagmamasid sa lahat ng ito. Sa mas huli na bahagi ng gabi, ang eksena ay naglipat sa isang salo-salo kung saan si Angel Muller, isang Amerikanang babae na adik sa droga, ay kasama ang kanyang kaibigan na si Yuwa Manako. Habang sila'y nag-uusap, dumating si Sato at ang kanyang grupo at ipinatawag si Angel para sa isang usapan kasama ang pinakamalaking boss ng Tetsuo crew, si Yoshi. Si Sato ang unang nakatuklas ng balita tungkol kay Angel matapos siyang malaman na nakipag-usap ito kay Tanaka upang itigil ang kanyang pagiging bahagi ng Yakuza. May relasyon sina Angel at Tanaka, at ito ang nagpainit kay Yoshi na bigyan siya ng leksyon. Ngunit si Angel ay hindi sumusuko at sinusubukan siyang kumbansihin ni Yoshi, iniaalok ang kanyang sarili. Sumasang-ayon si Yoshi, nagpapakita ng kahalintuladang natutokso, humahalik kay Angel at nagsisimula ng tanggalin ang kanyang damit. Pero hintay, itinarak niya ang isang tusong katana, at pagkatapos ay sumusugod, sinasaksak ang leeg ni Angel na parabang eksena sa isang pelikulang horror. Sa paglipas ng oras, natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Angel na walang ulo nang di inaasahan. Si Kenner at Johnny ay dumating sa lugar upang mag-imbestiga ng mga tala, Nag-uugma si Kenner, iniisip kung sino ang utak sa likod ng pagpatay, ngunit walang ebidensyang sumusuporta dito. Kaya't nagsisimula silang muli mula sa umpisa sa imbestigasyon. Habang naglalakbay, nagsisimula ng magkwentuhan si Kenner at si Johnny tungkol sa kanilang buhay. Nalalaman nilang mas magkakatulad sila kaysa sa iniisip sa ilalim ng kanilang matitigas na anyo. Bigla na lang, naroon sila sa harap ng isang kahangahangang lugar, ang Bonsai, isang masiglang nightclub kung saan madalas magtagpo ang clan ng Tetsuo. Si Kenner ay dumadaan, at ang kanyang mga kamao ay umaatungal. Inilabas niya ang mga bouncer at pumasok ng kasama si Johnny sa kanyang likuran. Nang kanilang salakayin ang VIP party, buong ningning ang eksena. Ang mga kilalang personalidad mula sa Little Tokyo ay nag-e-enjoy, puno ang hangin ng tawanan at bulungan. Ang kaibigan ni Angel na si Manako ang vocalista na agad na bumihag ng atensyon ni Kenner pagtaas niya ng tingin sa entablado. Wala pang kaalam-alam si Manako na ang kanyang mga kaibigan ay pumanaw na. Natapos na ang kanyang performance, at doon pumasok si Johnny at si Kenner. Kenner ay nagbigay kay Johnny ng signal na, play it cool, upang hindi sila mabuking. Nang maliitin ni Kenner ang pangalan ni Angel sa kanilang usapan, nagiging mainit ang ulo ni Manako. Ngunit nakakuha pa rin sila ng impormasyon kung saan huli nakitang kasama si Angel, lahat dahil kay Manako. Sa sandaling iniisip nila na nakaligtas na sila, biglang dumating ang gang ni Yoshi. Matapos pasukin ang Bonsai Club at apihin ang mga bouncer, pareho silang nahaharap sa mga kahihinatnan. Inaasahan nilang magiging maayos ang kanilang pag-alis, ngunit sa halip, nasangkot sila sa isang maingay na away kasama ang grupo ni Yoshi. Johnny at Kenner ay labis na napipigilan at madali nang napapalibutan ng grupo ni Yoshi. Sila'y dinala sa isang silid upang makilala si Yoshi mismo. Si Kenner ay naglalayo na manatiling kalmado, umaasa na makuha ang impormasyon, ngunit biglang napansin ang sugat sa mukha ni Yoshi, at bumalik ang alaala ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ayon sa lumalabas, si Yoshi ang pumatay sa kanila ilang taon na ang nakalipas. Nang hindi mag-isip ng 2 beses, itinutok ni Kenner ang kanyang baril kay Yoshi. Ang tensyon ay agad na tumataas ng itaas ng grupo ni Yoshi ang kanilang mga mata kay Kenner at Johnny. Bilis sa pag-intindi, kinuha ni Johnny ang kanyang badge sa isang pagsusumikap na mapawi ang tensyon. Si Johnny ay may impormasyon kung si Kenner ay paputok kay Yoshi, makakakuha sila ng mga bala mula sa kanyang mga kasamahan. Binibigyan ni Johnny ng babala si Kenner, at si Kenner ay nahihirapan sa pagitan ng paghihiganti para sa kanyang mga magulang at masamang pagkakataon. Sa wakas, sumuko si Kenner at ibinaba ang kanyang baril.
Kailangan na nilang umalis mula sa Bonsai Club, hindi handa ang Yakuza para sa isang laban ng pulis, kaya't binibigyan sila ng go signal. Ngunit galit si Johnny dahil iniinitin siya ni Kenner. Sa paglabas ni na Johnny at Kenner, si Johnny ay labis na interesado kay Kenner at naghahanap ng mga sagot. Siya ay maingay na nagpapakita ng interes na ayusin ang alitan ni Kenner kay Yoshi na nagdudulot ng aberya sa misyon. Kahit nagtapon pa si Johnny ng isang bomba na aalis siya kung hindi magpapakatino si Kenner. Sa wakas, ibinubunyag ni Kenner ang mga detalye tungkol sa kanyang madilim na kasaysayan. Si Yoshi ang pumatay sa kanyang mga magulang. Si Johnny ay biglang nabigla sa kwento ni Kenner, ngunit natutuwa rin siya sa pagiging bukas ni Kenner kaysa sa pag-iwas sa misyon. Nagdesisyon si Johnny na suportahan si Kenner sa lahat ng ito. Walang oras para mag-antala, sinimulan na nila ang pagtakbo para sundan si Yoshi at ang kanyang grupo. Ang kanilang tinahak na daan ay dinala sila sa pook na tinatawag na Red Dragon. Hindi. Nagtagal bago nila natuklasan na ang lugar na ito ay isang malaking pangalan sa larangan ng droga, kung saan niluluto at ipinupuslit ang mga droga sa buong Estados Unidos. Sa lihim na pagsusuri sa lambak ng Red Dragon, nakakita sina Johnny at Kenner ng eksena kung saan nagdedil si Yoshi kasama ang isang grupo ng mga Amerikanong gangster. Gayunpaman, kapag ang isa sa mga kasapi ng gang ay hindi sumasang-ayon, naging komplikado ang sitwasyon. Agad na nawala ng kontrol si Yoshi, kumuha ng katana, at tinadtad ang kamay ng lalaki. Naiwang lang ang lahat sa gulat. Ang kahibang din ng karahasan ay lubos na nagulat sa iba pang mga gangster ng Amerikano, at hindi sila nag-atubiling sumunod sa kahilingan ni Yoshi para sa isang kasunduang pambenta ng droga. Nang dumating ang gabi, si Yoshi ay pumunta sa Bonsai Club upang makita si Manako. May regalo siyang dala, ngunit ito'y lahat ay isang screen ng usok para sa kanyang tunay na layunin na maging mas intimate sa kanya. Nang tanggihan siya ni Manako, naapektuhan ang ego ni Yoshi, at naging marahas siya. Upang takutin siya, dinala niya ito sa kanyang apartment at agad na ipinakita ang isang video na nagpapakita ng pagkamatay ni Angel. Ngunit hindi alam ni Yoshi na sinusundan siya ng malapitan ni Kenner at Johnny at binabantayan ang bawat galaw niya mula sa malayo. Habang tinitingnan nila ang kuna ni Yoshi, nakita nila si Manako roon, halos handang magbigti. Pinatutunayan ni Kenner kay Johnny na sundan si Yoshi habang pumapasok sa bahay sapagkat alam niyang kailangan niyang kumilos agad upang iligtas siya. Si Kenner ay seryoso nang hinarap ang Yakuza na nagtatanggol sa lokasyon ni Yoshi ng mag-isa. Nang makalusot siya sa kanila, dumating siya sa kwarto kung saan gagawin ni Manako ang mapanganib na aksyon. Hindi nagtagal si Kenner sa pagtutok sa pagwasak sa plano ni Manako. Nakarating siya ng maaga upang iligtas siya. Agad na umalis sila mula sa lokasyon ni Yoshi, na si Kenner ang nangunguna sa isang labanang may armas habang hinahabol sila ng Yakuza. Sa kabila ng matinding kahinaan ng kanilang kalaban, sumakay sina Kenner at Manako sa isang sasakyan ng Yakuza at umalis. May isang kondisyon nga lang, alinsunod sa mga kaugalian ng Yakuza, kinakailangan na isang lalaki sa grupo ni Yoshi ang mag-alok ng kanyang daliri bilang tanda ng pagsisisi. Ang masama pa rito ay hindi gaanong nagustuhan ni Yoshi, ang pinakamataas na pinuno, ang pagpapakita ng daliri na ginawa ng kanyang grupo. Galit na galit siya na pumasok si Kenner sa kanyang lugar at inilabas si Manako. Walang pag-aalinlangan o pangalawang pag-iisip, putol ni Yoshi ang kanyang ugnayan sa kanyang sariling mga kasama sa isang bug zone ng galit. Binigyan ni Kenner si Manako ng baril at malinaw na tagubilin na barilin ito sa kaganapan na may mga miyembro ng Yakuza na magpakita habang siya ay nag-aalaga na tiyak na ligtas si Manako. Matapos alagaan si Manako, dinala ni Kenner si Johnny sa isang maliit at masiglang Japanese sauna na matatagpuan sa gitna ng Little Tokyo. Ang misyon na hulihin si Yoshi, ang matalino at masusing kriminal na umiiwas sa pagkakahuli. Sa loob, ang tensyon ay napakatindi na tila isang kutsilyo ang maaaring magputol nito. Mayroon silang handa, nakatutok, at naka-charge na mga armas handang hulihin ang mabilisang target. Ngunit, sa totoo lang, ang plano ay nagkaroon ng motibo nang ang grupo ni Yoshi ay biglang sumalakay mula sa kahit saan. Ang pangunahing lalaki mismo ay nakatakas sa kaguluhan. Ang eksena ay naging isang magulong sagupaan kung saan sina Kenner at Johnny ay naglaban-laban sa matindi nilang kalaban, ang hardcore na Yakuza. Bagaman ang mga pagkakataon ay laban sa kanila, nagtagumpay silang magtagumpay. Gayunpaman, si Yoshi ay nandun pa rin, naglalaro ng tagwan, hindi kapani-paniwala. Si Kenner ay puno ng sigla, determinadong hindi payagan si Yoshi na makatakas muli. Isinulat niya ang isang plano upang agawin si Manako at humanap ng kanlungan sa isang klasikong bahay na may istilong Hapones. Habang dumidilim ang gabi, ang malamig na simoy ay dumarampi sa balat ni Manako.
Natagpuan niya ang kaunting aliw sa tabi ng isang outdoor pool at nadatnan si Kenner na nag-e-enjoy ng kanyang paglangoy. Inihagis niya ang pag-iingat sa hangin at sumubok sa karagatan upang maglaan ng kaunting oras na nakaka-relax kasama siya. Nagpahinga sila sa mainit na pool at nagliyab ang mga kislap sa pagitan nila. Binigyan nila ng daan ang kanilang damdamin, naghahanap ng kakomforten sa mga bisig ng isa't isa. Nang mapansin nila si Sato at ang kanyang grupo na malapit na sa kanilang tagong lugar, nabasag ang katahimikan. Sa pagdating ng panganib, nawasak ang mga pangarap ni Johnny para sa isang romantikong sandali kasama si Manako. Si Kenner at si Johnny ay nakakaramdam ng panganib, kinuha ang kanilang mga armas, at naghanda para sa pagtatagpo. Ang gulo ay sumiklab sa kanilang ligtas na lugar habang pinagsumikapan ni Kenner na tinumbasan ng 3 yakuza sa isang epikong galaw. Gayunpaman, maikli ang kanilang tagumpay nang gawin ni Sato ang maruming kilos, agawin si Manako, at pilitin si Kenner at si Johnny na umatras, ayawing ilagay siya sa panganib. Habang ang kanilang mga kumag na nagdadala ay damapo, dinala sila patungo sa nakakatakot na lugar ng pahirap ng Tetsu clan. Lumulutang na kidlat ng kuryente ang dumadaan sa kanila, na walang patawad na binubusisi ni Yoshi sa kanyang pagsusuri sa mga lihim ng Yakuza. Parang hindi pa sapat ang kaganapan, dinala ni Yoshi si Manako upang manood ng palabas ng pang-aapi. Layunin niyang sirain si Kenner at Johnny sa pamamagitan ng pag-atake sa mga lugar na masakit para sa kanila. Binuo niya ang isang baluktot na karta, sinasabi na papayagan niyang mabuhay sila kung makikipagtulungan si Manako. Iniwan nito si Kenner at Johnny sa kanyang kagustuhan, habang papunta si Manako kay Yoshi. Nagpagulong-gulong si Kenner sa pagsusumikap na makatakas sa kanilang mga bihag, at bigla na lamang silang dalawa ni Johnny ay naging malaya. Sa pag-asa na matatapos na ang lahat, napagtanto ni Yoshi ang nangyayari at iniutos sa kanyang mga tauhan na durugin sila gamit ang isang car smasher. Gayunpaman, nagawa ni Kenner at Johnny ang isang mahiwagang truwebo, nakalabas sa bitag at nagsimulang tumakbo gamit ang isang sasakyan na tuwang-tuwa si Yoshi. Sila ay nagplano ng isang mabilisang kilos, at wala ang kamalayan si Yoshi at ang kanyang grupo na nakaligtas sila at buhay pa rin, nagbibigay kay Kenner at Johnny ng malaking advantage sa harap ng isang mapanganib na sitwasyon. Si Kenner ay sumabak sa aksyon, nag-ensayo ng mabuti para sa nalalapit na laban kay Yoshi at sa kanyang gang. Iniwan na nila ang lugar ng pagdurog ng sasakyan, at ibinuhos ni Kenner ang kanyang lakas sa pagpapalakas. Sa kabilang banda, sa Red Dragon Hub, si Yoshi ay abala sa paghahanda ng kanyang mga droga upang ikalat sa buong US. Isinama niya ang ilang mga tao upang tulungan siya, walang kamalay-malay sa kasiyahan na sina Johnny at Kenner ay nagtataguyod ng isang plano para pabagsakin siya. Kinuha nila ang isang truck na may kargang droga ni Yoshi at saka sila nagtagumpay na makapasok sa teritoryo ng Red Dragon ng palihim. Nang malaman ni Yoshi na buhay pa rin sina Johnny at Kenner, nawalan siya ng katinoan. Iniutos niya sa kanyang grupo na puksain ang dalawa at nag-isip pa ng plano para dukutin si Manako, ngunit hindi nangurap sina Kenner at Johnny. Harapang hinarap nila ang mga gangster na bumabalot sa lugar. Si Johnny pa nga ay naglaban ng malagyera kay Sato. Ang nagwagi ay si Johnny, na nagbigay kay Sato ng isang matindi at makabuluhang laban. Sa kasalukuyan, si Kenner ay nakikipaglaban kay Yoshi at sa kanyang grupo, nakatutok ang kanyang mata sa pagsilaylay kay Yoshi at Manako. Ngunit pagdating niya sa kanila, maaga nang umalis si Yoshi at sinindihan si Manako, isinabit ito sa isang gas barrel. Kailangang magmadali si Kenner upang iligtas siya bago maging isang living torch si Manako bago sumiklab ang gas station sa isang malaking pagsabog. Iniyakan ni Kenner si Yoshi, na nagtungo sa isang Japanese cultural festival sa Little Tokyo. Sa kaligtasan ni Manako, puno ang lugar, isang tunay na labirinto para kay Kenner. Ngunit mabangis si Yoshi, nakakuha pa siya ng tama sa braso ni Kenner matapos ang isang matagalang habulan na nag-iwan kay Kenner na pagod. Siya ay tapos ng maglaro at pinili na makipagsagupan ng mukha sa mukha kay Yoshi, sa istilong katana, para sa huling laban. Si Johnny at Nino ay nanunood kasama ang maraming dumadayo sa pista. Si Kenner ay determinadong manalo kahit na siya ay bagbog at nasa sulok. Binigay niya ang lahat at sa wakas ay napabagsak si Yoshi. Ang mga tao sa Little Tokyo ay nagkasigaw, sumisigaw para kay Kenner dahil natapos niya ang gulo ni Yoshi. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.